Hello everyone, I am Teacher Wilhelm and together with Teacher Tricia. Welcome sa ating lesson presentation na pinamagatang Sound Heroes Save the World. Handa na ba kayong maging bida sa ating kwento at sounds? Kami ang inyong magiging gabay ngayong araw para mas maunawaan ang tunog ng bawat letra at kung paano ito nagbubuo ng mga salita. Pero bago tayo magsimula sa ating main lesson, kailangan muna nating gisingin ang inyong mga isip at katawan. Kaya naman, let's have a game! Ang ating unang hamon ay tinatawag nating letters in the air. Dito, gagamit tayo ng body movements para ipakita ang mga letra. Makinig ng mabuti sa ating rules. Hahatiin ng klase sa dalawang grupo. Ang bawat member ay bubunot ng random letter sa box. Ang napiling letra ay isusulat nyo sa ere gamit ang controlled hip movements. Habang isinusulat ito, kailangan sabihin ng malinaw ang sound o tunog ng letra. Ang inyong mga kagrupo naman ang mag-o-observe at huhula kung ano ang letra ito. Ang grupo na pinakamabilis at may pinakamaraming tamang sagot ang mananalo. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, let's start! Panoorin natin ang ating mga students sa kanilang activity. Wow! Very good, Sound Heroes! Napakagaling ng inyong pagkaka-identify sa bawat sound at letter. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang ating goal ngayong araw? Our focus is to identify isolated sounds, mga consonants at vowels sa loob ng mga salita. Specifically, titingnan natin ang mga sounds sa simula at sa dulo ng bawat word. Kailangang maging magaling tayong sound detectives. Pakikinggan natin mabuti ano ang unang tunog na naririnig ninyo at ano naman ang huling tunog bago matapos ang salita. Mahalaga ito para mas mabilis tayong makabasa. At ito ang exciting part. Matututo rin tayong mag-magic. We will practice substituting sounds. Ibig sabihin, papalitan natin ang isang letra sa isang simpleng salita para makabuo ng bagong salita. Isang palit lang, bagong word na agad. Magandang araw mga bata! Nasiyahan ba kayo sa activity ni Teacher Wilhelm kanina? Mabuti naman kung ganoon. At ngayon, tayo magkakaroon ng panibagong activity o aralin na tsak na magugustuhan ninyo. Bago tayo magsimula, narito ang ating mga lesson objectives. Sa pagtatapos ng ating klase, kayo ay inaasahang: una, identify the beginning and ending sounds in each word given. Pangalawa, demonstrate a positive attitude toward phonics activities by actively participating in sound identification and sound substitution tasks with interest and confidence. At panghuli, substitute beginning or ending sounds to accurately form a new word. Nakukuha ba mga bata? Magaling! So, ang ating aralin ngayon ay patungkol sa mga tunog ng salita o ating tinatawag na isolated sounds. Dahil lahat ng salita ay may tunog at kapag binibigkas natin ang salita, may tunog tayo na maririnig na nasa unahan at nasa hulihan. At kapag natutunan nating makinig sa mga tunog na ito, mas madali tayong makakabasa at makakabuo ng bagong salita. So ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang activity na ating tatawaging word switch. So, ang gagawin natin dito, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo, babasahin ninyo ang kwento na may orihinal na mga salita, habang ang ikalawang grupo, babasahin ninyo ang kwento na may mga salitang napalitan. Handa na ba kayo? Okay, magaling. Dahil dyan, magsimula na tayo. Group 1. The little cat. The cat sits on the mat. It sees a bag on the rug. The cat runs to the rug. The bug hops and the cat laughs. The cat goes back to the mat to rest. Pangalawang grupo. The little hat. The hat sits on the mat. It sees a bun on the rug. The hat rolls to the rug. The bun pops and the hat laughs. The hat goes back to the man to rest. Maraming salamat sa partisipasyon at ngayon pag-uusapan naman natin ang inyong mga nabasa. At ako ay may inihandang tatlong mga katanungan. Unang tanong, may napansin ba kayong pagkakaiba sa binasa ng dalawang grupo? Pareho ba ang lahat ng salita o may mga salitang napalitan? Tama!
meron tayong mapapansing pagkakaiba. Una, yung salitang cat naging hat. Pangalawa, yung hop naging pop. So, magaling kayo dyan mga bata? Pangalawang tanong, noong napalitan ang ilang salita, pareho pa rin ba ang kwento? Tama, hindi na pareho ang kwento. Dahil kapag napalitan ng isang salita, madalas nababago rin ang kahulugan ng kwento. Minsan nagiging nakakatawa o minsan nagiging kakaiba. At pangatlong tanong, sa tingin ninyo, bakit nagbago ang kwento? Nagbago ang kwento dahil nagbago ang tunog at salita. Ibig sabihin, mahalaga ang bawat tunog sa isang salita. So ngayon, palakpakan naman natin ang ating mga sarili dahil sa inyong mga magagandang kasagutan. So ngayon, dumako na tayo sa ating main topic, which is ang isolated sound. So ano nga ba ito? Ang isolated sound ay isang tunog lang sa loob ng isang salita. Hindi ito buong salita, kundi isang tunog lang. Sabi nga dito, ang isolated sounds identifies a single sound or phoneme in a word, either at the beginning, middle, or end. Ngunit sa rin ito, tuunan lamang natin ng pansin ang beginning at ending. Nakukuha po ba? Magaling! Narito ang mga halimbawa. Una, ang word na log, bus, at fan. So, ano nga ba ang beginning sounds ng log? So, ang log ay may tatlong tunog. Ang L, O, G. Ang L ay L, O, G ay G. So, pag tinanong ko kung ano ang unang sound, ito ang number 1. So, ano nga ulit ito? Letter L. So, ano ang sound ng letter L? L. So, L or L ang beginning sound ng ating word na log. Pangalawa, ang bus. B, U, S. B, U, S. So, ano nga ba ang beginning sound ng bus? Ito ay ang B o B. At pangatlo ay fan. F, A, N o F, F, A o A, at N o N. So, ang beginning sound ng fan ay letter F o F. Nakukuha po ba? Magaling! Sunod naman ang ending sounds. So, tulad kanina, ang ating word ay log, bus, at fan. So, ulitin natin. L, O, G, L, O, G. So, ang ending sounds niya ay yung pangatlo, which is ang letter G o G. Sunod, ang bus, B, U, S. Ang ending sounds niya ay letter S o S. At pangatlo, ang F, A, N o fan. At ang ending sounds niya ay N o N. Nakukuha po ba? Magaling! So, meron ako ditong mga words naman in Tagalog. At ito ay ang bata, lola, sala, at sako. Itatry natin ang word na bata. So, yung bata is meron siyang 4 letters. Meron siyang 4 na tunog. So, alin dito ang beginning sound? B-A-T-A. So, tama. Ang beginning sound niya ay letter B o B. Okay. How about yung ending sound niya? B-A-T-A. So, which is A ang ending sound o A. Nakukuha po ba? O, isa pa. Ang lola. L-O-L-A. So, beginning sound niya ay L o L. At ang ending sound niya ay A o A. Nakukuha po ba? Okay. So, itry nyo naman po ang word na sala at sako. Okay, magaling. At kapag alam mo ang una at huling tunog, mas madali mong mababasa at maiintindihan ang salita. Nakukuha po ba? Okay. Ngayon naman, makinig kayong mabuti. Paano naman kaya ang mangyayari kapag pinalitan natin ang isang tunog ng isang salita? Magbabago ba ito o makakabuo tayo ng panibagong salita? Halimbawa, yung word na log kanina, paano kapag yung letter L ay pinalitan natin ng letter D? So, magiging D, O, G. At paano ang tunog ng letter D? D. D. So, D o D ang ating gagamitin. So, ano na ang mabubuo nating word? Tama, magiging dog ng ating word. Yung log, naging dog. Nakukuha po ba? Okay, so sunod naman ay ang bus. So, B-U-S kanina. Paano naman kapag pinalitan natin ang panghuling tunog kanina na letter S? O paano pag pinalitan natin siya ng letter N? Ano na kaya ang word nito? Magiging B-U-N o
fan. Tama. At panghuli ay ang salitang fan. So, meron tayong F-A-N. Paano kapag pinalitan naman natin ang huling tunog sa yung N naging T? So, paano ang letter T? Anong sound nun? T. So, ano ang mabubuo nating word? Ang mabubuo natin ay fat. Yung fan naging fat. Nakukuha po ba? Okay, magaling. Sunod naman sa mga Tagalog words. Yung bata kanina, aari natin siyang gawing bata. Yung lola, pwedeng maging bola. Sala, pwedeng maging pala. Sako, pwede ring maging tako. Nakukuha po ba? Okay, magaling. Ibig sabihin, kahit isang tunog lang ang pinalitan, nagbabago ang salita at ang kahulugan nito. Ngayon naman, kayo ay magbibigay ng mga halimbawa. Magbigay kayo ng isang salita na nagsisimula sa katinig o patinig. Magaling! Meron tayong run, man, at ice. At ngayon, sabay-sabay nating sabihin ang unang tunog at huling tunog ng bawat salita. Una ay ang run. Ang unang tunog niya ay R o R. Sunod, yung huling tunog niya ay N o N. Pangalawang word, man. So, anong unang tunog niya? O yung letter M. Huling tunog ay N o N. At panghuli ay ang ice o ang I at E. Yung I ay ang unang tunog habang ang E ang huling tunog. Ngayon naman, gamitin natin ang mga salitang ito sa isang pangungusap. Una, the children run in the playground every morning. Pangalawa, the man is wearing a blue tie. At panghuli, the ice is melting. Ngayon, papalitan naman natin ang tunog, whether yung unahan o panghuli. So dito, ang run naging sun, ang mat naging mat, at ang ice ay naging ace. And then, gagamitin naman muli natin ang mga bagong word na ito sa mga pangungusap natin kanina. The children run in the playground every morning. The mat is wearing a blue tie. And lastly, the ice is melting. So, batay sa ating mga panibagong sentences o pangungusap, sa tingin ninyo, may saysay ba ang mga pangungusap na ito? O nagmi-make sense ba ang mga ito? Tama, hindi na ito nagmi-make sense dahil nagbago na ang salita at hindi na bagay sa pangungusap dahil meron na siyang panibagong kahulugan. So, pangalawa, ano ang dahilan kung bakit nagbago ang kahulugan? Nagbago ng kahulugan dahil napalitan na ang tunog ng salita. May mga katanungan pa po ba? Magaling. Okay, ang gagaling naman ng ating mga estudyante. So ngayon, sino makakapagbigay sa akin ng isang salita at ng bagong salitang nabuo kapag pinalitan natin ang tunog? Magaling. Palakpakan naman natin ang inyong mga sarili. So bago tayo magtapos, muli, ano ang isang isolated sound? Ano naman ang mangyayari kapag pinalitan natin ang unang at huling tunog ng isang salita? Mahusay! At dahil dyan, napatunayan ninyong nakinig kayo sa ating discussion. So ngayon, try natin gamitin ang ating mga natutunan sa ating munting activity na ating tatawaging Guess the Word. So ang gagawin ninyo dito ay huhulaan lamang ninyo kung anong letter ang nawawala, kung anong tunog nito, at kung anong word ang nabuo. Nakukuha po ba? Okay, dahil dyan, magsimula na tayo. Tapos na po ba? Okay, so tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. So narito ang mga tamang sagot. Una ay ang fan. So anong nawala? Letter F. So anong sound ng letter F ay very good. Pangalawa ay letter D o ang red. So anong sound ng letter D? D. Very good. Pangatlo ay ang lip. Nawala ang letter P o P. Pang-apat ay ang dog o sound ng D. At panghuli ay ang word na sun. At ang nawala dito ay ang letter N o ang sound niya ay Nakukuha po ba? Very good. I-try naman natin kapag pinalitan natin ang isang tunog ng mga salitang ito. Tapos na po ba? Okay, very good. So, i-check na natin ang inyong mga kasagutan. So, sa unang picture ay man. Napalitan ang letter F kanina. Pangalawa ay bed. Napalitan ang letter R kanina.
Pangatlo ay ang lead, napalitan ang letter P kanina. At pang-apat ay ang dot, napalitan ang letter G kanina. At panghuli ay ang run, at napalitan ang letter S. So, nakukuha nyo na po ba ang pagkakaiba? Magaling! Napakagaling naman ng ating mga estudyante. So ngayon, upang mas mapalalim pa natin ang inyong mga kaalaman, tayo ay magkakaroon ng isang aktibidad na ating tatawaging Build the Word Race, Mix and Match. At ang gagawin ninyo rito, isusulat ninyo kung ano ang tawag sa pictures na makikita ninyo at pagkatapos ipagkoconnect nyo ang bawat salita. Nakukuha po ba? Okay, magaling. Dahil dyan, magsimula na tayo. So narito na po ang inyong mga sasagutan. Tapos na po ba? Magaling! I-check na natin kung tama ang inyong mga kasagutan. So, narito ang mga tamang sagot. Una ay ship. Yung ship ay nakakonekta sa chip. Pangalawa ang fish. Nakakonekta siya sa fist. Ang ear ay nakakonekta sa it. Ang box ay nakakonekta sa fox. At panghuli, ang land ay nakakonekta sa sand. So, okay na po ba? May mga katanungan pa po ba kayo? Ang gagaling ninyo, bigyan natin ng palakpakan ang ating mga sarili. At laging tatandaan mga bata, may tunog ang bawat salita, may tunog sa unahan at hulihan, at kapag pinalitan ang tunog, nagbabago ang salita at kahulugan. At ngayon, tawagin na natin si Teacher Wilhelm para sa ating susunod na gawain. Ayan, mukhang marami kayong natutunan kay Teacher Tricia. Ang gagaling ninyo sa ating lesson proper. Pero syempre, hindi dyan nagtatapos. Handa na ba kayo para sa sound swap and word wizardry? Ihanda na ang inyong mga lapis at papel. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin. Para sa part 1, kailangan nating tukuyin ang simula at dulo ng tunog ng bawat salita. Gaya ng ating example, ang cup ay nagsisimula sa C at nagtatapos sa P. Ngayon, isulat ang beginning and ending sounds para sa bed, cup, fin, hop, at 10. Isulat ng malinaw ang inyong mga sagot. Sa part 2 naman, gagawa tayo ng bagong salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang tunog. Tingnan ang ating example. Ang mat, kapag pinalitan natin ang M ng C, magiging cat. Gawin nyo rin ito sa iba pang mga salita na nasa inyong screen. Okay na ba? Show me a thumbs up kung tapos na. Napakagaling! Natapos ninyo ang inyong assessment ng buong husay. Good job, Sound Heroes! Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, ito muna ang inyong mission na gagawin sa inyong mga tahanan. Kayo ay magiging mga poem detectives. Basahin ang tula at hanapin ang mga salitang nagbago ang tunog. Guhitan ang letra ang pinalitan at sabihin kung ito ba ay sa simula o sa dulo nangyari. Ito ang ating tula na pinamagatang Fun at the Park. Basahin nyo itong mabuti at hanapin ang mga word pairs. Good luck, detectives! Bago tayo magtapos, mayroon ba kayong mga katanungan o part na hindi nyo naintindihan? Dahil naintindihan ninyo ang lahat, napakagaling nyo talaga ngayong araw. Tandaan nyo lagi, every sound has the power to make new words. Ang bawat tunog ay mahalaga sa pagbuo ng ating mga kwento. Dito nagtatapos ang ating misyon. Muli, ako si Teacher Wilhelm at kasama si Teacher Tricia. Binabati namin kayo ng Mission Accomplished. Thank you for listening and see you next time!